Noong umagang iyon, ang araw ay dahan-dahan pa lamang gumagapang sa ibabaw ng mga hanay ng gusali sa paligid ng palengke ng San Roque, isang pamilihang bayan sa puso ng Quezon City na laging buhay na buhay mula pa sa madaling araw. Abala ang mga nagtitinda ng gulay sa pag-aayos ng kanilang mga paninda, ang mga boses ng tawaran ay nag-uunahan sa hangin, at ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng sariwang isda na kabababa pa lamang mula sa mga truck. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang dalagang nagngangalang Alfea Reyes, 22 taong gulang, ay marahang itinulak ang kanyang motorsiklo at huminto malapit sa isang kariton ng lugaw, ang kanyang paboritong kainan tuwing umaga. Isang estudyante sa huling taon sa kolehiyo at part-time na empleyado sa isang bookstore, si Alfea ay may maamong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay laging mayroong determinasyon, lalo na kapag kaharap ang kawalang katarungan. Kagagaling niya lang sa isang pagsusulit kaninang umaga at balak niyang mag-agahan ng mabilis bago pumasok sa trabaho. Hindi niya inasahan na sa araw na iyon, ang kanyang buhay ay liliko sa isang direksyon na hindi niya kailanman pinangarap. Pagkatapos niyang bayaran ang lugaw, bumalik si Alfea sa kanyang motor. Bago pa niya mapaandar ang makina, isang malakas na pito ang umalingaw-ngaw. "Hoy, kung saan-saan ka lang pumaparada." Ang malakas na boses na iyon ay nagmula sa isang malaking pulis. Ang pangalan niya ay Police Master Sergeant Roldan Corpus, isang unipormadong kilala sa kanyang kayabangan at madalas na paggamit ng kanyang posisyon para gipitin ang mga tao sa paligid ng palengke. Lumingon si Alfea, bahagyang nalilito. "Bawal po ba dito, sir? Nasa parking area naman po ako ng motor. Dito rin po ako itinuro ng bantay paradahan kanina." Hindi nakinig si Corpus. Sa mabibigat na hakbang at mukhang puno ng galit, lumapit siya. "Huwag ka ng mga tuwiran. Ibigay mo ang mga papeles mo." Inabot ni Alfea ang kanyang lisensya at ang ACC ng motor. Pinagmasdan ito ni Corpus saglit, saka umiling-iling na para bang may nakita siyang malaking pagkakamali. "Magkaiba ang numero ng plaka sa rehistro mo," sabi niya ng walang emosyon. Nagulat si Alfea. "Impossible po, sir. Kakabayad ko lang ng rehistro noong nakaraang linggo, siguradong tama po ang datos niyan." Ngunit isang mapanuyang ngiti lamang ang isinukli ni Corpus. "Kung ayaw mong maabala, mag-areglo ka na lang. Maganda ka namang babae, kayang-kaya mo sigurong maglabas ng kaunti." Nagsimula nang mapansin ng ilang tao ang eksena. Ang maglugaw, mga ale na nagtitinda ng sili, at ilang mamimili ay sumusulyap sa kanilang direksyon. Lumunok si Alfea, nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "Pasensya na po, sir," mariing sagot ni Alfea. "Hindi po ako nagbabayad sa hindi opisyal na transaksyon. Kung kailangan ninyo akong tiketan, sige po, tiketan nyo na lang." Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Agad na nagalit si Corpus. "Bata ka pa, ang talino mo nang sumagot. Tinuturuan mo ba ako sa trabaho ko?" sigaw niya. Nagsimulang mapasinghap ang mga tao. Umiinit na ang sitwasyon. Ngunit nanatiling nakatayo ng tuwid si Alfea. "Sumusunod lang po ako sa batas, sir." Subalit si Corpus ay hindi sanay na pinupuna, lalo na sa harap ng maraming tao. Namula ang kanyang mukha at tumigas ang kanyang panga. Nang walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang pulsuhan ni Alfea at nagbanta. "Kung ganoon, sumama ka sa presinto para maturuan ka ng leksyon." Itinabig ni Alfea ang kanyang kamay. "Sir, wala po akong ginagawang masama." Ang kilos na iyon ay sumugat sa ego ni Corpus. Sa boses na sapat na malakas para mapatingin ang lahat, sumigaw siya, "Aarestuhin kita sa paglaban sa otoridad." Muling hinawakan ni Corpus ang braso ni Alfea, mas mahigpit ngayon. Napangiwi si Alfea sa sakit. "Sir, nasasaktan po ako," sabi niya. Lalo lang nagalit si Corpus. Kinuha niya ang isang plastic cable tie mula sa kanyang sinturon. Isang maliit na tali na karaniwang ginagamit para sa mga ebidensya. Nagsimulang magsalita ang mga tao. "Sir, wag niyo namang saktan yung babae. Hindi pa naman natin alam kung may kasalanan talaga siya. Sobra naman yan." Pero sinigawan sila ni Corpus. "Manahimik kayo. Usapin to ng pulis. Sino mang makialam, huhulihin ko." Sa gitna ng gulat at takot, naramdaman ni Alfea ang bigat sa kanyang dibdib.
Nang makita niya ang cable tie, naintindihan niyang hindi lang galit ang nararamdaman ng pulis na ito. Nais nitong ipahiya siya. Sinubukan ni Althea na umatras. Sir, parang awan niyo na, wag po ninyong gawin to. Wala po akong kasalanan. Ngunit patuloy pa rin si Corpus sa kanyang ginagawa. Walang pakundangan niyang hinablot ang dalawang kamay ni Althea. Sa harap ng dose-dosenang tao, tinalian ang kanyang mga pulsuhan sa harap ng kanyang katawan. Nagulat ang lahat. Ilang ginang ang napasigaw. Diyos ko! Bakit kinanyan? Grabe naman yang pulis na iyan. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Althea. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Sir, parang awan niyo na. Pakawalan niyo po ako. Umismid lang si Corpus habang hawak ang braso ni Althea na ngayon ay nakatali na. Para malaman mo ang lugar mo. Dadalhin kita sa presinto para hindi ka na mayabang. Sinimulan niyang kalagkarin si Althea patungo sa police community precinct na nasa dulo ng palengke. Sinubukan ni Althea na maglakad ng maayos para hindi na siya hilahin, ngunit masakit pa rin ang kanyang posisyon. Kinuha ng mga tao ang kanilang mga cellphone at nagsimulang mag-video. Ilan ang sumunod sa kanila, nag-iingat na mapalapit. Sa gitna ng kanyang paglalakad, sinubukan ni Althea na magsalita. Sir, hindi naman po ako tatakbo. Hindi rin ako lumalaban. Hindi niyo po kailangang gawin to. Pakiusap, pakawalan niyo po ako. Ngunit walang pakialam si Corpus. Manahimik ka. Pinahiya mo ako kanina. Harapin mo ang resulta. At hindi niya namalayan, ang ginawa niyang ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking gulo. Malapit sa pasukan ng palengke, isang lalaking nasa katanghalian ang edad na nakasuot ng bestidang pangtindero ng isda ang nakakita sa komosyon. Siya si Mang Cardo, isang tinderong kilala sa kanyang kabaitan. Naglakas loob siyang lumapit. Mamang pulis, pakawalan niyo na po yung bata. Kawawa naman, hindi naman nanlalaban. Iwinasiwas ni Corpus ang kanyang kamay. Huwag kang makialam, matanda. Sa puntong ito, mas lumakas ang boses ng mga tao. Ilan ang nagsimulang magprotesta, kahit nananatili silang may distansya. Pang-aabuso na yan. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng tinalian ng ganyan sa publiko. May kasalanan man o wala, hindi tama yan. Kinagat ni Althea ang kanyang labi para pigilan ang pag-iyak. Pakiramdam niya ay hinubaran siya ng lahat ng dignidad sa harap ng maraming tao. Ngunit higit pa roon, naramdaman niyang pinagtaksilan siya ng taong dapat sana inagpoprotekta sa kanya. Pagdating nila sa harap ng maliit na police outpost, nagawa lang sa kahoy at salamin, itinulak siya ni Corpus papasok. Halos matumba si Althea, ngunit napigilan siya ng isang bangko sa loob. Sir, tulong, sigaw ni Althea, halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit sa likod ng salamin ng outpost, isang batang pulis ang nakaupo. Kakapasok pa lang niya sa serbisyo at bakas pa sa kanyang mukha ang pagiging bago. Ang pangalan niya ay Police Corporal Miguel de la Cruz, 24 na taong gulang. Nagulat si Miguel nang makita si Althea na nakatali. Master Sergeant Corpus, bakit po may dala kayong babae na ganyan ang kalagayan? Umismid si Corpus. Nanlaban yan. Hindi kooperatibo. Mabilis na umiling si Althea. Hindi po, sir. Tumanggi lang po akong magbigay ng lagay. Natigilan si Miguel. Napatingin siya sa mga kamay ni Althea na namumula na dahil sa higpit ng pagkakatali. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga at may kumirot sa kanyang puso. Sir, wala po sa tamang proseso ang ginawa niyo, maingat na sabi ni Miguel. Agad na humarap si Corpus. Isang araw ka pa lang dito, huwag mo akong turuan. Isang maling salita mo, ere-report kita. Lumunok si Miguel, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Althea. May kung ano sa loob niya ang tumatangging magkunwaring walang nakikita. Samantala, sa labas ng salamin, nagsimulang magtipon ang anino ng dose-dosenang tao. Ilan ang kumakatok sa bintana. Mamang pulis, pakawalan niyo na yung bata. Sobra na yan, sir. Naka-record lahat to. Lalong uminit ang sitwasyon. Nagsimulang mataranta si Corpus, ngunit pilit pa rin niyang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Hayaan mo silang sumigaw, sabi ni Corpus.
Umupo ka, utos niya kay Althea. Nanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan, nanginginig ang katawan. Nang makita ang takot ng dalaga, nanaig ang instinct ni Miguel. Lumapit siya at nagsalita ng maihigit na diin, Master Sergeant, pakiusap, tanggalin niyo muna iyang tali. Hindi po yan ese. Nanlisik ang mga mata ni Corpus. Sinabi ko nang huwag kang makialam. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, may sumigaw mula sa labas, Sir, naka-live stream na po kami. Pinapanood na to ng buong Pilipinas. Natigilan si Corpus. Mabilis siyang lumingon sa bintana. Tama nga. Isang binatilyo ang may hawak ng cellphone, at sa screen ay kitang-kita ang salitang live, na may bilang na 21 viewers. Nako, libo-libo na ang nanonood, bulong ng isang tao. Naramdaman ni Althea na bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. May pag-asa. May mga saksi. Tinitigan ni Miguel si Corpus, nakikita ang bahagyang takot sa mukha ng kanyang senior. Sir, mas mabuting tanggalin na ang tali. Dumadami na ang tao, sabi niya ng mahinahon ngunit may diin. Namutla si Corpus. Ngunit dahil sa ego at kahihiyan, hindi siya basta-basta makaatras. Hindi, kailangan muna siyang parusahan. Hindi pa, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Ilang barangay tanod na pamilyar kay Althea bilang suki sa palengke ang pumasok na may galit sa mukha. Sir, araw-araw kami dito. Walang ginagawang gulo iyang batang iyan. Pakawalan niyo na siya, sabi ng isa sa kanila. Lalong dumami ang tao. Ang maliit na outpost ay parang sumikip at uminit. Nawalan na ng kontrol si Corpus. Umatras siya ng 2 hakbang. At para muling igiit ang kanyang kapangyarihan, itinaas niya ang kanyang kamay at nagbanta, sino mang lumapit, popusasan ko. Ngunit hindi na natapos ang kanyang sinasabi dahil isang boses mula sa labas ang dumagundong, mas malakas kaysa sa lahat. Corpus, anong ginagawa mo? Napatingala si Althea, pati na ang mga taong nagkukumpulan. Isang opisyal ng pulis na mas mataas ang ranggo, si Police Major Santos, ang mabilis na naglakad patungo sa outpost. Ang kanyang mukha ay seryoso at halatang nagulat sa sitwasyon. Nang makita niya si Althea na nakatali, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at napalitan ng galit. Tanggalin mo ang tali niya. Ngayon din. Parang tinamaan ng kidlat si Corpus. Pero, sir, walang pero-pero. Tanggalin mo yan, matigas na utos ni Major Santos, tinititigan siya ng masama. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ito ay pag-abuso sa tungkulin. Kapag nag-viral to, buong istasyon natin ang masisira. Nanginginig ang mga kamay ni Corpus. Sa namumutlang mukha, tinanggal niya ang cable tie sa mga pulsuhan ni Althea. Magaspang ang kanyang mga kamay, ngunit mabilis na tumulong si Miguel, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Althea, upang siguraduhing tuluyan nang natanggal ang tali. Nang makalaya ang mga kamay ni Althea, agad niyang hinawakan ang kanyang namumulang pulsuhan. Nangingilid ang kanyang luha, ngunit nanatili siyang matatag. Tumingin si Major Santos kay Althea. Miss, ayos ka lang ba? Dahan-dahang umiling si Althea, ang boses niya ay nanginginig. Natakot lang po ako, sir. Yumuko si Corpus. Hindi na galit, kundi takot na ang nasa kanyang mukha. At alam ng lahat na ito na ang simula ng pagbagsak ng isang abusadong pulis. Samantala, para kay Althea, ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking unos. Matapos utusan ni Major Santos na tanggalin ang tali sa kamay ni Althea, hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa paligid ng outpost. Dose-dosenang tao pa rin ang nakapalibot. Ilan sa kanila ay patuloy pa rin sa pag-live stream at libo-libo pa rin ang nanonood. Mabigat ang hangin. Bawat isa ay nagpipigil ng hininga, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Dahan-dahang umupo si Althea sa isang bangko sa sulok ng outpost, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay na namumula. Ang hiya, galit at takot ay naghahalo sa kanyang kalooban. Nakatayo si Major Santos sa harap ni Corpus, na ngayon ay parang isang batang nahuling nagnakaw. Basa ng malamig na pawis ang kanyang sentido. Corpus, nababaliw ka na ba? Mahinang tanong ni Santos, puno ng diin. Sumusunod lang po ako sa proseso, sir, sagot ni Corpus, sinusubukang ipagtanggol ang sarili.
Anong proseso? Ang pagtali sa isang dalaga sa harap ng publiko ng walang malinaw na dahilan? Sa gitna pa ng palengke. Gusto mo bang sugurin tayo ng mga netizen? Gusto mo bang maging national news? Hindi na nakasagot si Corpus. Kahit ang paghinga ay tila mahirap para sa kanya. Samantala, si Miguel, ang batang pulis na tumulong kay Althea, ay dahan-dahang lumapit. Miss, sigurado ka bang ayos ka lang? Malumanay niyang tanong, puno ng pag-aalala. Tumingin si Althea sa kanya. Kahit pagod ang kanyang mukha, binigyan niya si Miguel ng isang maliit na ngiti bilang pasasalamat. Ayos lang po ako, sir. Salamat po sa pagsasalita para sa akin kanina. Tumango si Miguel. Ginawa ko lang po ang tama. Nakita ni Althea ang sinseridad sa mga mata ng binata. Iba siya kay Corpus na magaspang at mayabang. Si Miguel ay tila isang ideal na pulis, matapat, matapang at simple. Habang sila'y nag-uusap, bumalik ang atensyon ni Major Santos kay Corpus. Sumama ka sa akin sa istasyon. Kailangan nating ayusin to sa loob. Mabilis na nagsalita si Corpus, nanginginig ang boses. Sir, wag po dito. Maraming nakatingin. Pakiusap, ingatan niyo naman po ang pangalan ko. Umigting ang katawan ni Althea. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa kanyang dibdib. Pangalan? Kaninong pangalan? Samantalang ang dignidad niya ay winasak sa harap ng napakaraming tao. Bago pa matapos ni Corpus ang kanyang pagtatanggol, malakas na sinabi ni Major Santos, ang pangalan mo ay ikaw mismo ang sumira noong pinili mong talian ang isang inosenteng tao. Narinig ito ng mga tao at nagsimulang magbulungan. Ilan pa ay sumagot. Tama yan, Major. Turuan ng leksyon. Matagal na naming napapansin ang ugali niyan. Tumingin si Corpus sa paligid, pakiramdam niya ay napapaligiran siya. Sinakop ng takot ang kanyang mukha. Sir, pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Hindi ko po sinasadya, tama na, putol ni Santos. Sa istasyon ka magpaliwanag. Pagkatapos ay lumingon si Major Santos kay Althea. Miss, maaari ka bang sumama sa istasyon saglit para magbigay ng opisyal na salaysay? Karapatan mo yan. Huminga ng malalim si Althea. Tiningnan niya ang mga taong sumusuporta sa kanya, si Miguel na nakamasid at si Corpus na namumutla. Ayaw niyang pahabain pa ang gulo, ngunit alam niyang kung mananahimik siya, ang mga abusadong tulad ni Corpus ay patuloy lang nagagawa ng mali sa iba. Kaya tumango siya. Sasama po ako, sir. Nang dumating ang patrol car, inutusan ni Major Santos si Miguel na samahan si Althea sa likod. Si Corpus ay pinaupo sa tabi ng driver, lalong gumuguho ang ekspresyon. Pumalakpak ng bahagya ang mga tao nang pumasok si Althea sa sasakyan. Hindi dahil masaya sila, kundi dahil gumaan ang kanilang loob. Sa wakas, isang ordinaryong mamamayan ang nakakuha ng proteksyon mula sa batas. Sa loob ng sasakyan, sumandal si Althea sa bintana, sinusubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Umupo si Miguel sa tabi niya, maingat na nagmamasid. Kung kailangan mo ng tubig o gusto mong magpahinga muna bago magbigay ng pahayag, sabihin mo lang, mahinang sabi ni Miguel. Tiningnan ni Althea ang kanyang namumulang pulsuhan. Ayos lang ako, sir. Medyo nagulat lang. Althea, biglang sabi ni Miguel. Pwede bang pangalan mo na lang ang itawag ko sa'yo para hindi masyadong formal? Tumango ang dalaga. Salamat, Miguel. Malaking tulong ka talaga kanina. Ngumiti ng bahagya si Miguel. Ginawa ko lang kung ano ang dapat gawin ng isang pulis. Pinagmasdan siya ni Althea. May kapayapaan sa boses ni Miguel na nagparamdam sa kanya ng seguridad, isang bagay na hindi niya naramdaman mula nang mangyari ang insidente. Ngunit ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Biglang nagsalita si Corpus mula sa harap. Miss, humihingi ako ng tawad. Paos ang kanyang boses, puno ng takot, malayo sa kayabangan niya kanina sa palengke. Umayos ng upo si Althea, hindi makapaniwalang narinig niya ang paghingi ng tawad mula sa taong iyon. Nagkamali ako, patuloy ni Corpus. Nadala lang ako ng emosyon noong tumanggi ka. Pakiusap. Huwag ka nang magsampa ng reklamo. Nanganganib ang posisyon ko. May pamilya ako, mga anak, asawa.
Nakikiusap ako. Tiningnan ni Miguel si Corpus sa salamin, hindi makapaniwala. Sinaway siya ni Major Santos. Corpus, manahimik ka. Bawal mong impluwensyahan ang testigo. Lalo lang nataranta si Corpus. Pakiusap. Hindi ako masamang tao. Nadala lang ako. Wala akong intensyong ipahiya ka, miss. Kinuyom ni Althea ang kanyang mga kamay. Tumusok sa puso niya ang mga salitang iyon, hindi dahil naaawa siya, kundi dahil sa inis. Sir, mahina ngunit matalas na sabi ni Althea. Kung wala kayong intensyong ipahiya ako, bakit niyo ako tinalian sa gitna ng palengke? Bakit sinabi niyong pinahiya ko kayo? Babae po ako. Tao po ako. May pakiramdam. Hindi na nakasagot si Corpus. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang malapit nang matapos ang kanyang karera. Huminto ang sasakyan sa harap ng istasyon ng pulisya ng distrito ng San Roque. Ang luma at kulay kremang gusali ay tila mas tensyonado kaysa karaniwan. Pagpasok nila, agad nagbago ang atmosfera. Ilang pulis ang napatingin, ang iba'y nagulat, ang iba ay nagbubulungan. Kilala nila si Corpus. At alam nilang kapag may isang sibilyan na dumating sa istasyon na may trauma at may video recording, ito ay higit pa sa isang simpleng problema. Binuksan ang pinto ng isang silid investigasyon. Pinapasok ni Miguel si Althea. Umupo si Althea, huminga ng malalim at sinimulang ikwento ang lahat mula simula hanggang dulo. Ang kanyang boses ay kalmado kahit nanginginig paminsan-minsan. Ang investigador na nakikinig ay tumatango, seryosong nagsusulat. Salamat, Miss Althea. Kailangan din namin ang mga video mula sa mga saksi, pero malinaw na malinaw ang testimonya mo. Nang malapit nang matapos ang ulat, dahan-dahang bumukas ang pinto. Dumating ang mga tagapalengke na nag-video, dala ang kanilang mga ebidensya. 3 sila, bawat isa ay may video mula sa iba't ibang anggulo. Ngumiti ng bahagya ang investigador. Malaking tulong ito. Gumaan ng bahagya ang loob ni Althea, ngunit muling nabasag ang katahimikan nang may marinig silang ingay mula sa labas. May sumisigaw, "Huwag niyo akong dalhin sa selda. Matagal na ako dito." Boses iyon ni Corpus. Natigilan si Althea. Napabuntong hininga si Miguel, ang kanyang ekspresyon ay maihalong lungkot at ginhawa. Tila ang hustisyang matagal ang dapat ipatupad ay hindi na maitatago pa. Pumasok sa silid si Major Santos, seryoso ang mukha. Miss Althea, pansamantala naming i-detain si Corpus. Bukas ay magkakaroon ng karagdagang investigasyon at ang reklamo mo ang magiging pangunahing ebidensya. Tumango si Althea. May halong emosyon sa kanyang dibdib, ginhawa, takot, lungkot, at pagmamalaki dahil naglakas loob siyang lumaban, ngunit mayroon ding bahagyang awa para sa pamilya ni Corpus na madadamay. Sinamahan ni Miguel si Althea sa waiting area pagkatapos niyang magbigay ng salaysay. Nagsisimula ng dumilim. Ang malambot na ilaw ng hapon ay tumatago sa mga bintana. Ang tapang mo, Althea, sabi ni Miguel. Ngumiti ng bahagya si Althea. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Gusto mo bang ihatid na kita? Medyo alanganing tanong ni Miguel. Natigilan si Althea. Kailangan niya ng isang taong magpaparamdam sa kanya ng seguridad. Sige, kung hindi ka abala, mahinang sagot niya. Hindi, syempre. Habang naglalakad sila palabas ng istasyon, biglang may tumawag mula sa likuran. Miss Althea. Lumingon si Althea. Isang babaeng nasa katanghalian ang edad na may balisang mukha ang lumapit. Nakasuot siya ng asul na hisab at ang kanyang mga mata ay namumugto, tila kagagaling lang sa iyak. Kumunot ang noo ni Althea. Sino po sila? Hinawakan ng babae ang kamay ni Althea. Ako. Ako ang asawa ni Roldan Corpus. Natigilan si Althea. Tila huminto ang mundo. Yumuko ang babae, nanginginig ang boses. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ng asawa ko. Pero parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy ang reklamo. Matigas talaga ang ulo ng asawa ko, pero hindi siya masamang tao. Nag-aaral pa ang mga anak namin, miss. Kung matatanggal siya sa serbisyo, anong ipapakain namin sa kanila? Nanigas si Althea.
Agad na tumayo si Miguel sa tabi niya, naglalagay ng distansya sa pagitan nila at ng asawa ni Corpus. Ginang, wag niyo pong pilitin ang testigo, malumanay ngunit mariing sabi ni Miguel. Humagulgol ang babae. Nakikiusap lang po ako. Para sa pamilya ko. Naramdaman ni Althea ang bigat sa kanyang dibdib. Naiintindihan niya ang pagdurusa ng isang asawa. Naiintindihan niya ang takot na mawala ng haligi ng tahanan. Ngunit naaalala rin niya ang sakit ng tinalian siya sa harap ng publiko. Yumuko siya, nalilito, nasasaktan. Althea, malumanay na sabi ni Miguel. Wala kang obligasyong bawiin ang reklamo. Bumagsak ang boses ng asawa ni Corpus. Miss, parang awa mo na. Sa pagitan ng dalawang boses na iyon, nanatiling tahimik si Althea, nag-aalangan sa pagitan ng kanyang konsensya at ng paghahanap ng hustisya, sa pagitan ng awa at ng sariwa pa niyang trauma. At sa puntong ito, nagsimula ang tunay na laban. Ang desisyon ni Althea ay magdadala ng malaking epekto. Kung pipiliin niyang magpatawad, kailangan niyang lunukin ang sarili niyang sakit. Kung pipiliin niyang ituloy ang kaso, sisirain niya ang isang pamilya, ngunit ililigtas niya ang maraming iba pang posibleng biktima sa hinaharap. Ang pagpiling iyon ang magtatakda ng direksyon ng kanyang buhay. At ang bahaging ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na drama. Ang pasilyo sa harap ng istasyon ng pulisya ng distrito ng San Roque ay lalong tumahimik. Nagsimula nang umilaw ang mga poste, nagbibigay ng gininto ang kulay na salungat sa nararamdaman ng lahat. Sa gitna ng pasilyo, nakatayo si Althea, napapalibutan ng dalawang pagpipilian na parehong masakit. Sa kanyang harapan, ang asawa ni Corpus, si Aling Susan, ay hawak pa rin ang dulo ng kanyang hishab, pinipigilan ang paghikbi. Miss Althea, nakikiusap po ako. Matigas po ang ulo ng asawa ko, pero hindi siya masamang tao. Biktima lang din siya ng sistema. May dalawa po kaming anak, Miss, isang nasa high school at isang nasa elementarya. Naramdaman ni Althea na nanghina ang kanyang katawan. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong dumadagan sa kanyang dibdib. Alam niya kung gaano kahirap ang buhay ng isang pamilyang umaasa lamang sa isang breadwinner. Ginang, ako po, nanginginig ang boses ni Althea. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Miguel, inilalagay ang sarili sa pagitan nila. Ginang, pakiusap, huwag ninyong gipitin si Althea. Biktima po siya, hindi siya ang dahilan ng problema ng asawa ninyo, mariing sabi niya. Tiningnan siya ni Aling Susan ng basang mga mata. Sir, humihingi lang po ako ng awa, hindi po ako nagagalit. Napabuntong hininga si Miguel. Naiintindihan po namin, pero may karapatan po si Miss Althea na hanapin ang hustisya. Muling tumahimik. Tanging ang tunog ng mga papel sa reception desk ang maririnig. Sa wakas ay nagsalita si Althea ng mahina, Ginang, naiintindihan ko po. Pero mali po ang ginawa ng asawa ninyo. Sobra po akong napahiya. Yumuko si Aling Susan, basa ang kanyang mga pisngi. Lumunok si Althea. Ang dilemang ito ay parang isang espadang may dalawang talim. Ano man ang piliin niya, may masasaktan. Pagkatapos ng ilang segundong parang minuto, marahang hinawakan ni Miguel ang braso ni Althea. Althea, umupo ka muna. Kanina ka pa nakatayo. Tumango si Althea at naglakad papunta sa mga upuan. Umupo si Miguel sa tabi niya, nagpapanatili ng sapat na distansya, ngunit sapat na malapit para magbigay ng kapanatagan. Pasensya na kung medyo naging matigas ako kanina, sabi ni Miguel. Umiling si Althea. Hindi, nakatulong ka nga. Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata, nag-ipon ng lakas. Miguel, sa tingin mo ba masyado akong malupit kung itutuloy ko tong reklamo? Tinitigan siya ni Miguel ng matagal. Althea, ang desisyon ay nasa sayo. Pero, huminto siya saglit. Ang ginawa ni Corpus ay hindi maliit na bagay. Ang pagtali sa isang dalaga sa gitna ng palengke, iyon ay pang-aabuso sa kapangyarihan. May iba pang mga tao na posibleng naging biktima niya pero nanahimik. Ikaw, naglakas loob kang magsalita. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Althea sa ibang paraan. Para bang may mabigat na responsibilidad na ipinatong sa kanyang mga balikat. Pero yung asawa niya, bulong ni Althea. Naaawa ako. Lumapit ng bahagya si Miguel.
Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Ang kabaitan mo ay isang magandang katangian, Althea. Pero huwag mong hayaang gamitin iyan ng mga taong tulad ni Corpus para makalaya at maulit ang kanilang ginagawa. Tumingin si Althea sa sahig na tahimik. May mga yabag na palapit. Dumating si Major Santos, may dalang folder at mukhang pagod. Miss Althea, mahina niyang sabi. Hindi ka namin pinipilit na ituloy o bawiin ang reklamo. Karapatan mo yan. Pero matagal na naming minamanmanan si Corpus. Madalas kaming makatanggap ng mga sumbong pero walang ebidensya. Ang kaso mo ang pinakamalinaw sa lahat. Tumingin si Althea sa kanya. Ibig sabihin, ako lang po ang naglakas loob na magreklamo. Tumango si Major Santos. Kailangan namin ang tapang ng mga mamamayang tulad mo. Nanginginig ang dibdib ni Althea. Nagpatuloy ang Major, pero kung babawiin mo ang reklamo, hindi namin siya mapapatawan ng mabigat na parusa. Isang simpleng reprimand lang at babalik pa rin siya sa serbisyo. Tumingin si Miguel kay Althea, umaasang naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Kinuyom ni Althea ang kanyang mga kamay, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Kailangan ko po ng sandali, sir, sabi niya. Tumango si Major Santos at umalis. Tumayo si Althea at lumabas ng istasyon. Sumunod si Miguel, nagbibigay ng espasyo ngunit nanatiling malapit. Ang hangin ng gabi ay dumampi sa mukha ni Althea. Ang amoy ng mga piniprito mula sa mga street food vendor sa tapat ng istasyon ay nagbigay ng kaunting kapayapaan. Naglakad siya patungo sa isang maliit na bangko malapit sa hardin ng istasyon, sinusubukang huminga ng malalim. Ilang minuto ang lumipas sa katahimikan. Pagkatapos ay may mga yabag na narinig siyang papalapit. Lumingon si Althea. Si Aling Susan iyon, ngunit ngayon ay wala ng luha. Malungkot pa rin ang kanyang mukha, ngunit mas kalmado. Miss Althea, hindi na po kita pipilitin, mahina niyang sabi. Natigilan si Althea. Ginang. Naiintindihan ko pong mali ang ginawa ng asawa ko. Sa totoo lang, nahihiya po ako. Dahan-dahang umupo ang babae sa tabi ni Althea. May distansya ngunit hindi masyadong malayo. Halos 14 na taon na kaming kasal ni Roldan. Matigas talaga ang ulo niya, madaling mag-init. Pero hindi naman siya laging ganyan. Pagkatapos ng duty, madalas siyang umuuwing stress. Maraming problema sa trabaho. Alam kong hindi iyon dahilan. Pinakinggan ni Althea ang bawat salita. Kanina, humingi ako ng tawad hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa sarili ko. Dahil hindi ko rin siya napigilan sa loob ng maraming taon. Huminga ng malalim si Althea. Ginang, hindi po ako galit sa asawa ninyo. Nagulat si Aling Susan. Nasaktan lang po ako. At natakot na mapahiya. Tumango si Althea. May halong emosyon sa kanyang dibdib. Ginhawa, takot, lungkot, pagmamalaki dahil naglakas loob siyang lumaban, ngunit mayroon ding bahagyang awa para sa pamilya ni Corpus. Ang desisyon ay nasa sa iyo, Althea, bulong niya sa sarili. Tumingin siya sa madilim na kalangitan, at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, naging malinaw ang kanyang isipan. Pumasok siya pabalik sa istasyon. Sinalubong siya ng tingin ni Miguel at Major Santos. Sir, sabi ni Althea, matatag na ang kanyang boses. Itutuloy ko po ang kaso. Napangiti ng bahagya si Miguel. Tumango si Major Santos. Salamat sa iyong katapangan, Miss Althea. Makalipas ang isang linggo, nagdaos ng isang maliit na salo-salo si Kapitan Eddie sa Barangay Hall. Hindi para ipagdiwang ang gulo, kundi para magpasalamat na ligtas si Althea at naipatupad ang hustisya sa tamang paraan. Ang mga residente ay nagkakaisa para protektahan ang isa't isa. May nakahandang pansit, adobo at kanin. Ang mga bata ay nagtatakbuhan. May mahinang tugtog ng lumang efesi. Nakatayo si Althea kasama ang kanyang ina, tumutulong sa pamamahagi ng pagkain. Lumapit sa kanya si Kapitan Eddie. Althea, dapat kang maging proud sa sarili mo. Ipinakita mo na ang boses ng maliliit ay naririnig pa rin kung tayo ay matapang at nasa tama. Ngumiti si Althea. Gusto ko lang pong maging patas ang lahat, Kapi. At iyan ang nagpapabuti sa'yo, sagot ng kapitan.
Nang gabing iyon, maliwanag ang langit at ang mga ilaw sa barangay ay mainit na kumikinang. Wala nang tensyon, wala nang galit, tanging ginhawa at pasasalamat. Tumingin si Althea sa malayo, sa kalsadang pinangyarihan ng lahat. Sana wala nang ibang makaranas ng ganito, bulong niya. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may kapayapaan, buo na muli ang kanyang dignidad. Ang kanyang karanasan ay hindi lamang naging isang personal na laban, kundi isang aral para sa buong komunidad, na ang pagkakaisa at katapangan ay kayang magpabagsak sa anumang uri ng pang-aabuso. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, alam